dito sa Makati. Nais ko pong ipapakilala ang ating kasama. Ng kanan si Ma'am Raisa Zuniga at ang ating pinakamagaling na mud art. Ang ating mahusay na manililok ba tawag doon? Pintor artist, Daniel Lumagit. Dito po naman ang ating pinakagwapo at simpatiko Professor Vic Sison, sa kanyang pong kaliwa Sir Pedro Masipag, at kasama ang isang photojournalist at masipag din ito, si MJ Romero. Okay po, bago po tayo magpatuloy, nais po nating pasalamatan muna ang ating mga sponsors, ang Pagcor, Ma'am Raisa, Pagcor, Business Mirror, Makati Commerce Tower, Colliers, ano pa ba? Yung graphics, Malunggay Juice, yes. Albin. Pero hindi pa nakukuha yung dalawang t-shirt pang uno. Oo nga, panawagan po. Sino pong una makapag-shoutout sa Albin ay mayroon pong may surprise po. Mag-comment lang po kayo. Shoutout lang po sa Albin. Ngayon po ay tanungin po natin sino bang unahin natin? Si Mr. Daniel Dumagit. Ano po? Nasa inyo po ang pagkakataon para i-showcase showcase yung ano nyo. Magpapasalamat po muna ako sa pagkakataon na binigay sa akin ni Mr. Benedict Abaygar na invite kami dito even though nagkaroon po kami ng show sa labas ng bansa, and then na-showcase din po yung gawa po namin dito. Bali, ang gawa ko po it's about ligaya pa rin, which galing po doon sa solo show ko, yung happiness within. Kaya ang gawa ko po yung parang nangingisda na colorful. So yun po yung sino-showcase ko dito, na kahit na anong work mo, parang you need to be happy. Kung whatever you do in life, you need to be happy. Parang in the colors po yung presentation ng gawa ko. Yun po. Ibig sabihin parang may pagka-sweetness to. Apo, may pagka-sweetness. Baka naman ano to sa mga lang. So pagka-balance tayo, masaya tayo, dapat ganun lang yung Kailangan ba yun pag nag-painting ka, kailangan masaya ang mood? Dapat po masaya yung mood ko. Actually, medyo kumakain talaga ako ng sweet, pero moderation. Para ma-feel ko yung ginagawa ko po. Yun din talaga yung ginaano ko. Pero in moderation kasi diabetic yung family namin, bawal din mag-indulge ng too much. And then brewed coffee. Kailangan pala bago mo gawin yung obra. Kailangan sweet na. Tsaka nakangiti ka din. Parang dapat happy thoughts ka. So, parang nakakaano tayo sa tumitingin na ma-convey din natin papunta sa kanila na masaya din ang tingin nila doon sa painting. Yun po. Okay. Ay, sample. Asa bang ano mo? Ayun po. Ay, andun pala nakasabit pa. Director. Busy si Direk. Sabi naman natin si itong kasama nating artist din. Papakita muna natin yung itong matamis na obra ni. Bali, ito po yung work ko. It's about kung ano yung profession ng isang tao. That's why actually it's parang Candy Crush yung yung inspired yung mga fish. Kasi po, di ba pag nagka-Candy Crush tayo, ganito yung itsura nun. So, ito yung ginawa kong aesthetic ng mga fish. Parang inaano ko lang po dito na kahit na mangingisda ka, if you are happy, hindi mo kailangan na mahiya kung ano mang work or any
job mo. So, yun yung inaano ko dito. So parang yung drawing mo parang masarap na siyang kainin, pwede nang hindi lutuin. Parang ganun. Tsaka parang malaki yung mata. Parang napag-usapan namin ni Ma'am kanina, the aesthetics is parang, di ba pag masaya tayo, parang mas nagiging parang may twinkle yung mata natin at lumalaki pagka nakakaan tayo ng matamis. Parang ganun. Iba yung in-exhibit niya sa Malaysia, iba yung in-exhibit niya sa Japan, iba rin yung sa Taiwan. So, pinoint out ko kaya kanina, iba yung mga mata. Yung happiness nila Oo, kakaiba. iba yung happiness. Malamlam yung sa Malaysia. Kasi mata yung pinag-uusapan namin kanina. Yung happiness niya. Oo, yung Kailan dumidilat ang mata pag masaya? Oo. Yun po. Thank you po. Okay po. Kausapin naman natin si isang magaling din na artist, si Pedro Masipag. Bakit nga pala Masipag? Sino ba si Juan Tamad dito? Sabi mo kasi kanina, nag-uusap tayo, siya daw si Juan Tamad. Hindi, biro lang ah. Yung ano po kasi, although nakilala kasi tayo bilang Juan Tamad sa ibang bansa. So, akala kasi ng marami, dahil mahirap ang bansa natin, mga tamad tayo. Which is mali. Tayo ay mga masipag po talaga. Around the world, maraming Pilipino. So, gusto kong bigyang pagpupuga yung pagiging masipag ng nating mga Pilipino. At the same time, gusto ko rin kasi namang tulungan yung sarili ko na maging masipag. Kasi sabi nila, kasipagan ang susi sa pagunlad. Oo, tama. So, para umunlad ang buhay ko o buhay natin, tulungan natin yung sarili natin maging masipag. So, kaya minsan pag gigising ako sa umaga, teka, pangalan ko Pedro Masipag, kaya pwedeng tatamad-tamad. So, gigising ako ng maagang-maaga, alas 4 nagpipinta na po ako. Hanggang alas 12 ng gabi. So, Napakasipag mo pala. Pakasipag yan. Oo. opo. So, kailangan meron akong sinasabi sa sarili ko na kailangan sa isang araw makatapos ako ng isang painting. Para meron akong 30 pieces na painting sa loob ng isang buwan. Ewan ko na lang kung di tayo yaman. Pwede naman yun. Diba? One man show. Opo. So, yun. Bukod doon, kung titingnan niyo yung Pedro Masipag ko, ito kasi itong sinukis ko dito, Mariang Marikit to asawa siya ni Pedro Masipag. At ito naman, inspiration nito si Maria Clara. Kasi tayong mga Pilipina naman ang pinoportray nito. Na dapat ang Pilipina ay isang mainhin, maganda, sexy. Kaya pala yung damit, no, Maria Clara? Maria Clara. So, ito yung pinoportray. Pero, bigyan ko rin ng lalim pa yung kwento ng Pedro Masipag ko. Sige po, ibaba ko na. Tanong ko muna, ano bang medium yan? Acrylic po. Acrylic on canvas. Ah. Bigyan ko ng lalim yung kwento ni Pedro Masipag. Yung Pedro Masipag po kasi, yung other side na story niya, siya ay isang masipag na manggagawa, pero ang hidden na side niya is siya ay bulag. Bulag si Pedro Masipag. Pero hindi ako yun. Anong ginagawa niya? Bulag. Yung anak ko kasi, pinanganak na blind. Ganun. So, nabuhay si Pedro Masipag nung ipinanganak din yung anak ko. So, kasi dati, ang mga painting ko, mga dilatang mata, malaki ang mga mata. Pero since dumating yung anak ko as a blind, doon ako nagkaroon ng, syempre, nalaman mo na tayo yung anak mo, malulungkot ka, gugugong mundo mo, mga pangarap mo para sa kanya. So, instead na magbukbuk ako sa isang tabi, ginawa ko siyang inspiration. Kaya yung lahat ng painting ko na Pedro Masipag, pikit ng mata. Nakapikit lahat. Tapos nakabarong Tagalog siya. So magkaiba kayo ni Sir, sa kanya dilat. Sa kanya dilat. Kanya pigit. Sa akin pikit. Kasi gusto ko kasi na habang lumalaki yung anak ko, tumatanda ako, at kung sakali man na mawala ako sa mundong to,
matagal pa naman yon. Pero gusto ko lang may padama sa kanya na kahit na blind siya, maramdaman niyang mahal ko siya. Special siya sa lahat. So, doon pa lang sa painting na yun, mahal ako ni Dad. Parang ganon. Tapos bukod doon, yung Pedrong Masipag ko, nakabarong. Lagi siya nakabarong Tagalog. Pinoportray ko naman dito na tayo mga Pilipino ay disente. Hindi tayo yung kagaya ng sinasabi ng iba na kurakot or ano pa man. Hindi tayo ganon. Kundi tayo ay disente. Masisipag tayo at disente. Gagawin natin ang lahat para sa pamilya natin. So, bukod doon, may pagmamahal siya sa kultura. Kulturang Pilipino. Kaya, kapag ini-interview ako regarding kay Pedrong Masipag, well, ang advocacy ko is to promote the culture of the Philippines and the same time yung pagiging masipag nating Pilipino. Kaya, uunlad tayo. Yun. May tanong ako dyan. Yes po. Naging inspirasyon mo yung anak mong bulag. Opo. Kapag gumuguhit ka ba o nagpe-painting, Opo. sinasabi mo sa kanya, anak, gumagawa ko ng obra. At saka pag natuyo ba yan ay, anong tawag natin pag nagbabasa yung mga bulag? Brain. Brain. Diba? Kung kinukwento mo ba sa kanya yan, ay kaya bang kapain ng anak mo at ma-imagine niya ano yung ginagawa mo? Maganda pong tanong yan. Pero sa ngayon po kasi, 5 years old pa lang po yung anak ko. Opo. So, hindi ko pa masabi sa kanya na, anak, itong painting na to ay ikaw. Hindi ko pa masabi kasi hindi niya pa rin naman maintindihan. Pero, kung tungkol naman sa pandama, sobrang sensitive niya. Sobrang sensitive ng anak ko. Imagine, pati ilong niya, sobrang sensitive. Pag nagluluto ako ng pasit canton, ang layo niya, kasi napakalayo niya. Alam niya na pasit canton yun. Lalapit siya sa akin para humingi ng pasit canton. Alam niya. Alam niya. Tapos, alam niya yung pagkakaiba ng mga amoy. At saka, alam niya yung pagkakaiba ng kung sino ka. Alam niya. Kung siya katindi, yun yung talent, tsaka magaling kumanta yung anak ko. Proud ako doon. Ang galing niyang kumanta. So, Baka mana sa'yo. Baka kumakanta rin siya. Oo. kaya I'm Sample sure, nga. pag dumating yung panahon na malaki na siya, at least, maipadama ko sa kanyang special siya na hindi niya kailangang ma-insecure. Kasi di ba usually pag tumanda ang isang tao, lalo na bulag, may insecure yan eh. Na bakit ako, walang ganito, bakit ganyan, bakit sila ganito. Pero pag naipadama mo yung love, I think sana naman sa pagkakataon yung mawala sa kanya yung insecurities. Pero pagka nagkulang nga raw yung senses, kagaya no? Sense of sight, wala, yung bulag. Lumalakas naman yung iba. Oo. Yung paamoy, pandinig. Na lumakas yung Pandinig, alam niya. Pero sa edad niya ngayon, 5 taon, hindi mo ba siya nakikitaan ng senyalis na pagkahilig sa art? Music. Not necessarily Sa music bumuwi, daw. no? Sa music. Kasi sabi niya, kumakanta. Baka yun ang Oo. Sa music po, interpretation niya, no? alam niyo po ba yung anak ko, mula pagkagising hanggang bago matulog, walang ginawa ko di magpiano. Kasi may piano siya eh, niregalo sa kanya ng Kakapay. mula pagkagising sa Inaral umaga. Kami nagugulat, hindi namin alam paano gamitin yung piano, pero siya, lahat ng sekreto ng piano kabisado niya. At 5 years old. Oo, ang galing. Tapos, di ba ang lalayo ng tipa nung bawat. Tumutugtog siya. Opo, Kaya niya na. kaya niya, kabisado niya kung saan niya pipindutin. Talo ka Hindi ko pa. ma-imagine. Ang ano nun eh, di ba? Ganun pala Para talaga. sa 5 years old. Tumatalas nga ibang senses. Ang ano ng piano, malalayo yun eh. Ang problema ko lang sa kanya, since masyado siyang matalas ang pandinig, ang problema ko lang sa kanya, hindi ko siya madala sa mga maiingay na lugar. Laging nagwawala talaga siya, nagtatatrums. Overwhelmed Para, ka sa ano. para sa akin na, para sa mga magulang na kagaya naming merong mga anak na ganon, mahirap. Actually, napakahirap i-handle. Pero hindi naman ako nahihiya.
Ba't may kakahiya? Siguro yung maingay na sinasabi mo, para bang kayo yung napapakinggan, di ba? Pag maraming tao, baka nalilito sa Nalilito. kayo. Oo Parang nga. ganun. Yung Kung jeep, sino Kaya ayaw nagsasalta. yung jeep, ayaw niya ng tunog ng jeep. Ayaw niya ng tunog ng bangka. Ayaw niya tunog ng... Yung tunog... Bangka, sin makina ng bangka. Bangka, ayaw niya nun. Motor, ayaw niya. Tapos kapag yung may music siya na maingay sa pandinig niya, nagtatantrums yun. Nagwawala talaga. Ang hirap i-handle. Kaya sa totoo lang, challenging. Dapat meron siyang laging headset. Opo. Kaya ang problema ko nga kapag lumalabas kami, minsan naiiwan siya. Lalo na kapag maingay yung pupunta namin. No choice kami kundi iwan eh. Kasi pag isasama namin siya, magiging torture sa kanya. Pero sinasanay naman namin siya sa ingay. Yun. Yun yung problem ng situation nung pinaghuhugutan kong sa painting. Pero sabi mo, na-incline sa musika, no? Opo. Anong klaseng music? Mellow. Mellow. So, Ang mga paborito niya, si Lindy. Yung mga, Celine Dion. oo, mga ano, pop. mga ganun. Basta maganda sa pandinig, okay sa kanya. Hindi ba siya, nung pinagbubuntis siya, tinutugtugan? Nagpapatugtog po. Baka doon, ano, di ba? Sabi ng iba, pagka pinagbubuntis, tugtugan mo yung yan, ano? Ano, Pero sir, yung anak ko, di ba, bulag, may mga lahi ba na sa mga side? wala. Wala. So, nag-umpisa Ano siya, nung time kasi na yun, ewan ko, totoo ba yung kwento nila na kapag Yung nagkaroon ng malaking lindol, malakas na lindol, nabubog yung itlog or Ibig na-affect. mo sabihin, nung pinagbubuntis yung anak mo, lumindol. Lumindol ang lakas ng lindol. Pagkalipas nun, para sa sabay-sabay halos yung lahat ng mga buntis nun, parang sabay-sabay ng anak. Pero may kapansanan din ba yung... Yung iba namatay, yung iba naman may sakit sa puso, yung sa akin, blind. So, para yung anak mo, parang Premature. naging swerte sa'yo kasi naging inspiration sa mga arts. Tama. Sobrang swerte, alam mo bakit? Nung pinanganak siya, yun din yung time na nakapag-abroad agad ako. Oo, kaya swerte din sa akin talaga yung anak ko. Kaya thankful ako na dumating siya sa buhay ko. Minsan nga sinasabi ko, maswerte pa nga talaga siya, nabulag siya eh. Kasi hindi niya makikita ang karumihan ng mundo eh. Diba? Ang pangit na side ng mundo. Dapat pala, pag tumaya siya ng loto, no? Mahaplos mo sa anak mo yung ano, anak, haplosin mo to, baka tumama tayo. Di ba? Maswerte eh. Bigyan naman natin ng pagkakataon si kasamang MJ Romero. MJ, ano bang ano natin? Isa rin ito sa ating photojournalist na member ng Masasabi PPP. ko ang samahan ng PPP ay isang ano siya magandang samahan. Mulat kumbaga all in na siya kumbaga sa lahat ng mga photographer. From beginners to lahat dumaan. Tapos, kumbaga, yung mga knowledge na transfer tulad na lang ng itong National Geographic na to. Issue to noong December 1992. Proud ako sabihin na kuha ni Ayun, Sir Albert Garcia. iconic. Ito yung iconic na Oo, kasama yan dito sa exhibit. pinatubo. Nandun, nakasabi. Kumbaga, karamihan ng mga sabihin na natin, mga may edad na photographer, yung iba nakasakay pa rito sa van na to. Ay, sa Tamaraw FX na to. Kumbaga, Philippines na inikwento rin nila yan. yung experience nila. Ba't sila, kumbaga, bakit si Sir Albert lang nakakuha ng ganitong kuha. Kumbaga, ang daming photojournalist at saka foreign photojournalist yung nagko-cover ng pinatubo. Pero sa lahat-lahat, ito yung kumbaga parang ito ang na-picture ni National Geographic that time. Kumbaga, nagbigay ng isang malaking karangalan sa At buong the edge bansa. of death. At saka kasama yung photo niya sa 100 greatest photo of the century. Na kasama sa isang magazine rin ng National Geographic na isa sa mahirap hanapin rin. Oo nga, napunit na nga yung ano eh. Oo, kasi kumbaga 1992, kumbaga hindi to back issue or isa sa pinaka-original issue siya noong 1992. Eh, ang taon ngayon ay 2024.
Ilang taon na? Kumbaga, nakikita na nun. Dekada. Sa mga score yan. Sa Quiapo ko lang siya nakuha eh. Kumbaga, eto. Hindi, matanong ko lang, bakit nagkapunit-punit na? Siguro lagi mong binubuklat. Hindi, ano kasi siya eh, 1992. Kumbaga, para ma-survive niya yung ganang katagal. Kumbaga, imagine niyo, Survive niya nakaano sa siya eh, tindahan. sa bodega. Alam naman natin, maraming sa tumitingin. Quiapo, maraming nagtitinda ng magazine. O kaya yung mga libro. Kumbaga, maghahanap tayo. Kahit luma, basta sabihin mo lang yung date, year, at saka kung sino yung ano, susubukan nilang hanapin yung ano, yung hinahanap. Bali mo kaya, after niyan, paparapol mo sa akin yan. Ay, walang pirma ni Sir Albert to eh. Kung merong ano, pirma ni Sir Albert at saka Padala natin sa Canada. Tsaka gagamitin pa ni ano to eh, ni Sir Edwin sa next ano, photo exhibit. Oo. Kasi kahit kailan, mahirap talaga makahanap na ito. Oo. Ang magazine na to. Okay. Papakilala ko naman po si ano pangalan siya? Jong Hilario. Joe. Joe pala. Joe Hilario. Joe. Isa po sa pinakamahusay Nasa na TV pa artist. siya. Oo, nasa TV pa pala si Joe. Pero kamag-anak na ni Jong sa yata eh. Parang Sabi nila. isa pong magaling na artist. Tingnan natin yung ano Oh, niya. yun. Ayan, papakita mo sir. Oh, ba't huwag mo takpan yung mo? Mabilisan pa yan, sir, no? Oo nga. Isang araw na ata ginawa din. Hindi naman po. Siguro. Isang oras mo lang ginawa? Hindi, mga Uy. limang araw. Alimang araw. Akala ko isang oras eh. Matagal po to. Amatay. Kasi si kasamang Percy, Minuto lang. seconds lang yata. Minuto ba? Kasi sa kanya, yung medium niya kasi putik. So, kailangan mabilisan. May oras kasi. Oo, may oras yung ano, pag natuyo. Depende sa Mahirap nang mahirap na Pero ito kasi mga details, may mga lines. ibang ano naman to, medium. Ano naman ang medium niya? Acrylic po to. Acrylic din. Oo, sa canvas. Parang oil paint. Galing lang Makita ba Oo nga, akala ko oil on canvas. Nasanay kasi ako sa patitingin nun sa mga pag nag-aaral ako ng mga ano, siyempre yung mga habog nila, yung mga napapag-aralan. Kasi yung acrylic, pagka pinahid mo siya, mabilis mag-dry. Oo, mabilisan talaga. Kailan ito, mabusisip na siya. Meron ka bang hinahangaang pintor? O ang tawag? Influence? Kasi po, nung naging piyato pa ako ron, may nakikita akong painting ni Amrosolo. So, lagi ko nakikita yun. So, hanggang sa nakakabesa ko yung mga kulay niya. Pagkatapos, isang araw, dumalaw si Sopronio Mendoza dun sa studio namin. Nakita niya yung, yung mga painting ko. So, sabi niya, at that time, sa plywood pa ako nagpipinta noon eh. Sabi niya sa akin, bakit kita magseryoso? Sa canvas mo gawin yan? Sabi sa akin. So, yun nga po. Binigyan niya ako ng libro noon na kung saan nandun yung mga paintings niya. So, pinag-aaralan ko lahat yun. So, ng painting, pinag-aaralan ko yung mga Western Impressionist. Kasi isa pa dati akong comics illustrator kaya medyo nakakabesa ko yung mga tao, mga drawing ng tao. Ay, yung human anatomy. Kaya sakto. Paano kayo nagsimula bilang pintor? Kasi po, apprentice po ako dati ng isang publisher ng mga comics, mga Roses. So, nung nagsara po yung comics, kinuha niya akong apprentice, assistant artist. So, nung doon ako dati nga, di pa nga po ako marunong magpinta eh. Hindi nga ako marunong yung kombinasyon ng kulay, ganyan. Lakas ng loob lang na sabi ko lang marunong ako. Pero unti-unti, napapag-aralan ko, tinuruan niya ako. At nakikita ko rin doon sa mga gawa ng mga kasama kong artist kung paano sila magpinta, mga ganyan, mag-mix ng kulay. So, yun ang ginawa ko. Hanggang nung 2016, nung alam kong kasi nung bago umalis si Sopronio Mendoza, pinayuhan niya ako, paano kung wala na yung boss ninyo dahil matanda na siya, saan ka pupunta? Kung hindi ka magsiseryoso sa pagpipinta, yun. Simula po nun, tinanim ko sa isip ko yung mga itinuro niya sa akin na paano hanggang noong 2016 nabigyan ako ng group exhibit ng Let's Paint Group na pinangungunahan ni Norbing Villes. Yan,
Simula po noon, yun, dire-diretso na po. Hanggang ngayon. Ayun po. Kasi si Sopronio, ano yun kagrupo nung teacher ko nung college. Kagrupo niya si Ibarra de la Rosa. Kaya nakilala ko si Ibarra. Sopronio. Teacher ko siya. Galing ako kay Ibarra de la Rosa eh. Nag-aaral ka pala? Oo nga eh. Akala ko, Teacher ko. Kapabi lang. hindi, akala ko, ano na eh. Yung isinilang ka, marunong, magaling ka na kagad. Malakas yung personality mo sa kulay eh. Oo. Yan nga yung sinasabi ng mga pintor na walang takot. Walang takot sa kulay kasi ako may takot ako sa kulay kaya ang kulay ko malulungkot. Malulungkot. Muted. Yung sa kanya, nagsusumigaw naman ang kulay niya. Kulay kaya hindi, eto ganun yun. Kanya-kanyang ano, style. Atmospheric, makikita mo sa kulay ng painting niya Yung environment. No? kung anong oras. Natural, Galing. Sir, dito pa sa art mo, kasi napapansin ko, pag Amor Solo kasi, hindi sila gumagamit ng black. Totoo po yan. Totoo, di ba? Hindi po ako gumagamit ng black. Eh bakit may itim? Nagmimix sila ng color Nagmimix po ako para ng magiging... The brown. Halimbawa, yung ito, Violet. ito, ako minsan yan, yung blue, tapos haluan ko ng pula. Pwede ko lang hawakan, no? Burnt amber. Ganun. So itong mga part na to, mix lang to, hindi siya talaga black. Kasi yung Amor Solo, ginagamit yung black sa eyeball, yung pinaka-dark sa mata. Pero sa akin po, hindi. Hindi din. Hindi po talaga ako gumagamit ng black. Tsaka white di ka gumagamit. Gumagamit. Mga highlights. Ayun, gumagamit ako. Sa mata, patingin nga mata. Wala po, hindi makita. Hindi makita mo. Pero sa mga portrait ko na ginagawa ko, mga ganyan, makikita mo yung mga detalye ng mata. Kasi yung base mo is violet. Nagbe-base ka ng mga dark sa pusa. Anong bakit violet? Kasi may mga nakita akong painting, very bilis na i-shadow nila. Violet, parang contrast din. Parang gano'n. Nakakatulong ba siya para maging maganda? Kasi tulad nito, violet yung nasa part nito. Mga violet yung mga shadow mo eh. Violet. Kasi, isa pa. Parang hindi ko makita. Di ba? Colorblind kaya tao. Violet. Sir, baka meron kayong mga gig. Nanonood George Stop. Ay, shoutout nga pala muna kay kasamang George Tapan. Sir, ang pinakamahusay na photographer sa buong mundo. George Tapan. Nakarating na ba ng Maynila? Nakarating na ba siya dito sa Maynila? Nandito na. Shoutout po sa iyo. Sir, baka meron kayong gig or Meron po kami pwede mong imbitahan yung mga group taga-subaybay exhibit natin. sa Tagaytay sa La Bella Hotel. Kasama Kailan po ito? Sa November 9 po. November 9. Dapat po nung Sabado, kanya nga lang po dahil sa Baguio, cancel po, nag-trust po. Oo nga, dahil din sa bagyo na medyo na rin tayo, naapektuhan din tayo ng bagyo, kaya naisipan natin itong gawain ito. Kayo naman po, Sir Daniel, baka meron kayong mga gig upcoming Upcoming show po. Meron po kami sa Manila Bang sa November 17 po. Sa Manila Bang po, kasama po ako sa show ng 22 Fifth Gallery sa November 17 po, yung opening. Apo. Sir. Nandito pala si kasamang Jun. Kumusta na? Ito yung pinaka, maraming skills. Photojournalist, artist pa. Artistahin pa. Babae. Kasi, hindi pala. Marupok. Welcome po, kasamang Jun Dantes. Pinakamahusay din na artist. Sir, ano bang nasa iyo ang pagkakataon para paabot yung mga alam mo na yung kung ano yung mga pwede mong i-offer sa mga taga-subaybay natin at saka Sa pagiging artist kasi, hindi siya shortcut. Hindi siya katulad. Hindi katulad ng iniisip ko ng mga millennial.
ganun kabilis ang proseso. Bali, pagka-artist kasi may proseso yun. For example, yung sarili kong style, before ko siya na-reach, maraming experimental na different style ang inadapt ko. Nag-hyperrealism mo dati, nag-portrait, tapos nag-abstract. Pero as artist, importante sa atin yung merong trademarks yung estilo mo eh. For example, maraming magagaling mag-portrait, super gagaling. Pero pagka sinabi mo portrait, hindi mo masasabing, yung pagkita pa lang eh, hindi mo masasabi na iyo yan eh. Dahil maraming super gagaling na artist na nagpo-portrait. Pero kung meron kang style, for example, cubism ni Manansala, kahit di mo pa tinitingnan yung pirma ni Manansala, alam mo Manansala. Which is, sa mga art collectors, mas gusto nila yung may sarili kang estilo. For example, si Sir Vic, pag nakita niya yung paintography niya, kahit di mo tingnan yung pirma niya, alam mo na kanya. Ayun. Ngiti pa lang. Ngiti pa lang eh. At saka si Sir Vic, ang naging mentor ko before ako naging photojournalist. Dati kasi full-time Vic ang nagturo saan from basic photography to advanced. Bali, naging mentor ko siya noon. Tapos after noon, dahil photojournalist siya, kaya na-inspired ako maging photojournalist din. Ba't di mo ako tinuruan mo? Classmate ko to. Tapos sa pagiging artist, especially mga millennial, especially yung mga pandemic, which is masyadong mabilis silang proseso na pinasok nila yung art scene. For example, canvas, kailangan mo pang isizing before ka mag-gesso. Tapos may fallback din kung gagamit ka yung mga bagong artist kasi, kala nila pag na-painting sila, okay na. Pero ang pinag-uusapan kasi dyan is yung long last ng proper preparation ng paintings. In the long run, magkakrak yung painting mo or mag-fade agad yung kulay. Kaya sa artist, meron tayong tinatawag na artist grade na materials. Which is artist grade, subok yung quality niyan. Which is, may mga gumagawa industrial. For example, may mga bagong artist, tira sila boys end, okay, tumira kayong boys end, walang problema. Tapos makikita mo pag in-advise mo na huwag silang gagamit ng boss mo na pang barge, mas galit pa na sila sa'yo. Sasabihin nila, ilang years na namin ginagawa yan. Okay, ilang years nyo nagagawa. Eh ako, 30 years na ako nagpipinta. More than 30 years. Kaya lahat ng sinasabi nila, na-explore ko na kung ano fallback niyan. Dahil sa amin sa UP, sa Fine Arts, tinuturo din yan. For example, sa Sir Big Season, professor to ng Fine Arts sa college. Kaya alam niya yung mga procedure na dapat hindi. Ayun. Dahil lagi natin tatandaan as artists, ang paintings is hindi siya basta pang-display. Investment yan. Ayun. Investment yan. Kung sa iba, sa Pilipino kasi dalawang kategory ang collector natin eh. Or tayong collector na for display lang, pero tayong collector na ang tingin sa art, investment. Ayun. Pero as artist, obligation mo na lagi mong ima-mindset sa sarili mo na yung paintings mo is for investment. Ayun. At saka nauso na rin kasi dahil through online, naging rampant yung copycat. Walang problema mag-copycat kung for training. Kung halimbawa, meron na gusto mong painting na Morsolo, gayahin mo yung style, copyan mo siya 100%, for training lang, para malaman mo yung capacity mo as artist na, oops, kaya ko lang gawin yung estilo niya, nakopya ko. Yung ganun lang. Pero after nun, dapat mag-explore ka ng sarili mong estilo. Ayan. For example, yung cubism, mostly famous, madalas dyan na Manansala. Pag sinabi mong cubism, automatic Manansala. Marami nagko-cubism eh, pero Manansala style. Pero yung cubism ko kasi, through
through the years, ginawa ko, stained glass naman. Cubism pa rin siya, pero stained glass. Ayun, bali ito siya. Pakita mo nga yung gawa mo. Ayun. Para sa kapakanan ng ating nanonood. Bali, ito yung estilo ko na cubism. Bali, sarili kong style na hindi mo sasabihin na Manansala style. Dahil kahit sa mga art books, ganitong trabaho din ang linalabas nila na trabaho ko. Ayun. Hindi, actually, yung kung sasabihin mo ng sala, Ako naman hindi, sila nandito para mas malapit iba yung dito sa... cubism ni Manansala, iba yung kulay, iba yung hagod. Pero malaking hamon sa artist. Ito, tanong ko sa lahat ng artist, sa atin, kapwa artist. Naranasan nyo ba yung hindi makabenta? Na nag-exhibit ka, hindi makabenta. Kasi nung panahong nag-aaral ako at mag-umpisang mag-exhibit was 1975. Una ako mag-exhibit, 1975. Walang benta, tapos hanggang nasundan niya, hanggang nag-graduate ako, walang benta. Tinanong ko na yung sarili ko, tinanong ko na rin yung teacher ko, itutuloy ko pa ba yan? Bako itutuloy ko? Kasi hindi bumibenta eh. In short, kung dumanas ako ng tagutom, sabi ko, tigil ko na to. Forsado na akong pumasok sa advertising. Ayaw ng teacher ko mag-advertising ako. Pero sabi ko, gutom eh, hindi maaari eh, dahil nagpapaaral ako. So, forsado akong pumasok sa advertising. Tumigil ako ng pagpipinta ng siguro 3-4 na taon. Gawa nung nasa advertising ako eh. Nung nasa advertising ako, pinatutunan mo ako ng isa. Natuto ko ng photography. Lalo kong nakalimutan yung painting. Kasi photography natupag eh. Kaya lang, nung matutunan ko yung photography, sabi ko palang balikan ko itong painting kasi yung pangalan ko nakadikit sa painting, hindi naman sa photography. So, pilit ko yung pinag-uugnay. Magmula noong 1978, Sir, huwag mabangkit ang year. pinag-uugnay ko na pwede kayang gawing fusion ang painting at photography. Umani ako ng batikos yan. Dahil totally magkaibang art daw yan. Pero hanggang sa ngayon, yan ang sinusubukan ko na baka sakaling merong isang isim. Cubism, Impressionism, isang isim na matuklasan o mabuo sa pag-uugnay ng painting at photography. Hanggang nakamatayan ng teacher ko si Ibarangay, the late Ibarra de la Rosa. Nakamatayan niya. Pero bago siya namatay, nabanggit siya sa akin na ituloy ko lang daw yung ginagawa ko. Baka nga, baka sakaling may madibet. Pero nung mag-exhibit ako, ganun pa rin eh, hindi pa rin bumibenta. Hindi ko alam kung bakit. But lately, nung nasundan yung one-man show, sa pangalawang one-man show ko, nakabenta na ako, nagtaka ako yun. Yung painting, hindi nabebenta. Impressionist ang style ko. Pero nung ginawa akong hand-painted photograph, bumenta yung second one-man show. Kaya, na-decide ko yun na dito na ako mag-stick. Ayaw man ng industriya na kung pintor daw ako o photographer, ayaw man nila yan. Tuwing nag-exhibit ako na bumibenta, kaya tinuloy ko lang ng tinuloy. Ang pinakamalungkot sa buhay ng isang artist yung magkaroon ka ng frustration. Nangyari sa akin yan eh. Nilaslas ko yung ibang painting ko, yung hindi nabenta nung group exhibit, nung one-man show. Kaya nung hinahanap sa akin, sabi ko, wala na, sira na eh. Naranasan ko talaga yung nilaslas. Hindi ko naman naranasan yung magpakamatay. Hindi pumasok sa akin yan. Kasi athletic ako eh. Ang frustration ko yung, ano pa gagawin ko rito? Ang tingin nga ng pamilya ko, basura lang eh. At saka isa mga new generation artists, ang swerte nyo ngayon, inabot nyo na yung may social media. Madali magbenta. Madali. Pero nung time kasi namin, hindi pa usakan sa social media nun eh. As artist,
magaling ka, hindi ka lang basta pinta. Dapat flexible ka. Maroon ka sa advertising. 10 minutes. Dahil sa advertising, mas kumikita. For example, before paggawa ng billboard, panaplex, mural sa pader, lahat yung experience ko. Kaya naging proud ako dahil dinaanan ko yun. Kumpara doon sa mga new generation artists, ultimo mag-lettering, hindi marunong eh. Oo. Hindi katulad namin noon, old school. Ultimo paggawa ng logo dati, sisingil ka 30,000 isang logo. Samantal kayo, computer shop, 300 lang. Ganon ang value ng artist noon kumpara sa ngayon. Mas mataas ang tingin ng tao noon sa artist. Dahil iba presyo noon eh. Oo. Lahat manual eh. Tapos ang ano noon, kaganda noon, dahil kayo, yung mga generation may social media na. Kami naman, mismong direkta, yung gallery, may tinatawag kaming outright. Ina-outright namin yung paintings. Kumbaga, bibili ng gallery paintings mo, pero hindi sa gallery price. On lower price. Pero as artist, survival yun. At the same time, mas kampante ka dahil alam mo yung paintings mo nasa gallery. Na pagka ang gallery nagbenta ng paintings mo, mas mataas ang value. Okay, sa ngayon kasi new generation social media, pagbenta tayo ng paintings. Pero ang fallback kasi ng social media, madalas yung artist nababarat. As artist, yung new generation, survival, binibenta nila. Pero ang problema kasi nun, pagka masyadong mababang paintings mo, pagka itinaas mo ngayon, ibinenta mo, di mo maiangat. Dahil yung ibang buyer, nasanay sa mababa. Kaya dapat as artist, parang photographer din yan, alam mo kung saan ka naka-bracket. For example, kami mga photographer, yung ibang photographer tumatanggap ng events, wedding, 3,000, okay na eh. Pero sa amin, minimum charge namin 10,000. Bakit ganon? As artist, dapat alam mo kung ano yung value mo. Ayun. Depende sa siguro. Dapat alam mo yung value mo, alam mo kung saan mo ikakategorize yung sarili mo. Tama. Dahil, for example, kami mga photographer, hindi naman sa matatanda na kami. Pero alam namin kung saan namin ilinalagay yung sarili namin na kahit gipit na kami, hindi namin tinatanggap yung lower budget kahit kailangan namin ng pera. Dahil dyan, nais muna nating bigyan daan ang ating sponsor. Salamat sa PAGCOR, Makati Commerce Tower, Colliers International, Business Mirror, Filipino Mirror, YKL, One Stop Record Fair, M2 Malunggay Juice, Alvin T-shirt, Abuda Goods and Printing Services, Mark Malgar, Ananda Matayog, Genki Bioelectric Machine. Philippines Graphics lagi nakakalimutan. Ba't di mo? Nice po muna natin bigyan daan ang pakilala po natin si isang magaling din na artist. Kasama natin dito na nag-exhibit, si Arnold Estrella. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Arnold Estrella, visual artist and graphic artist also. Ang medium ko, watercolor, pero tumitira din akong oil paint, acrylic, mga graphics, designs. So nag-start ako maging isang artist, painter since college pa, pero nag-stop ako dahil nga sabi nga mahina ang painting. So nag-advertising din ako. So matagal din ako nag-advertising, so almost mga 15 years. Nag-business ako ng mga toys, collectibles. So bumalik lang ako sa pagpipinta siguro around 2016. Yan. Pero hindi ako natapos hindi ko tinigil ang pagpipinta ko. Sa kabila na ako yung nag-work. Pero yung naging active ako doon sa singing, nag-start ako ulit 2016. So start noon hanggang sa 2022, naitayo ko yung grupo ng Brushworks PH na ang layunin namin ay tumulong sa mga kapwa naming artist, lalo na yung mga baguhan, para lalo sila ma-expose, lalo sila magkaroon na explore regarding sa singing.
Then minsan pag nagpapa-exhibit kami, nagbibigay kami ng mga art materials, no? Para sa kanila. Yun po. Yun po yung aking ano. So, continuous lang po akong sumasali, active sa mga watercolor competition like Pulis Tubig. Tubig. Yeah, ayan. Yun po. Ano yun? Kulay sa tubig. Kulay sa tubig. Yeah. Yun po. Then, Nagpipindi kayo sa tubig. hindi, I mean, watercolor. Watercolor po kasi yun eh. Yung medium na yun eh. Joke lang po. So, parang ginagalog din siya. Ayun. Naging runner-up po ako noon last 2022. Then, ayun. Patuloy din po, yung Brushworks PH po namin, patuloy kami nagko-conduct ng mga exhibit. Then, one day po, ipag-collab kami sa TPD para for a cause. Baka meron kayong ano sir, gig. May programming show kami sa Tagaytay, La Bella Hotel. Dito kami. Dapat no Saturday, hindi kami natuloy doon. Gawa ng bagyo. So, minove namin siya November 9. November 9. Sa La Bella Tagaytay Hotel. Yun po. Meron din kanina We went here kanina. Katulad din ng date. Sino ba yun? Kasama kayo? Sino ba yun? Kay Joe, yun, magkasama kami ni Joe. Magkasama kami yun. Si Joe Hilario. Magkasama kami yun. Yung pinsan niya ni Jong. Maraming salamat sir. Nais ko pong papakilala naman ang isa po sa mga kaibigan namin dito sa bumisita. Isa po siyang chairman and founder Ricardo C. Samaniego ng Philippine Coalition of Consumer Welfare Inc. PCCWI. Sir? Yes. Well, magandang hapon po sa lahat. Una-una po nagpapasalamat ako at nagkaroon dito ng art exhibit dito sa Makati Towers Business Club. Sa Business Club. Makati Commerce Tower. Kung saan dito rin kami gumagawa ng komperensya. I just live here and summer in Abida and at Rice, no? And nakita ko po na talagang hindi nga lang masyadong na-promote. Inisa-isa ko po ang mga pictures at saka portrait. Talagang bilib po ako sa creativity ng mga Pilipino. Una-una ko nagpapasalamat ako kay Mr. Joe Harris kasi siya yung inaabot ko kagabi. Tapos sabi ko, dapat babalikan ko yan. Okay, ang Philippine Coalition Consumer Welfare, tayo consumers and community na gumagawa na mapaayos ang mga estado nating consumer. Gumagawa kami ng batas, nag-aamiyan na kami sa Kongreso at sa Senado. Narinig ko kay Mr. Vic Pascamas na pupunta pala kayo sa Senado. Maganda ho yun. Plano pa lang po. Plano. Nakita ko yung mga words nyo eh. Magaganda, no? Kay Mr. Vic Pascamas, nakita ko yung... Edwin Bacasas po. Edwin Pascamas. Nakita ko yung, yung portrait doon na... yung sa dome, and then yung sa rice field. Maganda. At saka nakita ko rin yung kay Mr. Big Season. Yung fusion na photography, ginawa niyang fusion. No? Sabi ko, fantastic. At saka yung ibang gawa ni Mr. Joe Harris, no? na picture yata as one winner ba in Guinness Book for Records. Yan ba yung nababalita? so sabi ko nga, kailangan siguro tulungan kayo as former chairman ng marketing ng Unilab. Of course, you know all Unilab. Maraming salamat po. Laksan, lahat ng kilala. So you need to be pushed. Kanina lang, yung isang bisita na namin sa coastal, bumaba siya, tinignan niya. May mga nagustuhan na siya actually. Kaya lang, parang hindi pa raw naka-frame. So sabi ko, ayaw mo yan, mas mura. Sabi niya, hindi yun. I'm na-retirado na pare, dating former president ng Makati Business Club, Management Association of the Philippines. Talagang may ibubuga po itong mga kagayan yung photography. Sa artist po? Artist din.
I was particularly amazed dun sa gawa ni Mr. June Dantes. I think yun ang artist. si Mr. June Dantes, na nakita nung isang kasamahan ko na tinanong niya kung binebenta. Tapos sabi ko, pare, pagka talaga babae, hindi naman, sabi niya. I was so fascinated with the work. Magkano kaya to? Sabi ko, hindi ko alam eh. So Mura I lang think, po yan, 5 piso. ay, kayo ba yun, Mr. Bintantes? Ayan po. Well, congratulations to all of you guys. Oo. Talagang kailangan may showcase natin to sa buong mundo. No? Sa fourth po, nagsaserve po sa Santuario de San Antonio. Just like, kilala nyo yung mga magagaling na Filipino music artist, si Joe Marichan. Yes. One of the, best composer of all time. Not only in Christmas, pero ang tanong, Pag September, sisilip-silip na. yes, ang tanong, nakakapuntos ba siya sa ibang bansa? Hindi. If you will compare other, hindi naman sa yung mga bago, pag tinignan yung composer ng mga Pilipino, kahit OPM, what's more, nung time namin, sila Baldemor, mga kilala yan sa Paete, di ba? The likes of yung La Soledad at saka yung sa National Museum, di ba? Yung, ano ba yun? Yung, parang ang presyo ng araw nun, presyo ng Guam. Ano bang tawag dun sa canvas na malaki sa National Museum? Yung gawa, Spolarium. Spolarium, can you dig that? So, narito ako para hindi lang matulungan makabenta, pero talagang gusto kong matulungan kayo ma-push yun. Now, this is not commercial, but sa akin po nahilig yung anak ko dahil mahilig ko ako sa camera noon at sa video. Isa ho siya sa, kilalang global international artist ngayon, nagtuturo sa Lasal on the side ng photography, si Jaja Samaniego. Anak niyo pala yun? Yes, he's a lifestyle photographer and wedding. So yung pong ibang nakikita nyo sa EDSA na billboard, yung video, sa kanya ko yung Pia Wars. Sa kanya pala yun. Pero natuto siya sa, I think, one of the guys in Lasal eh. Oo. Baka Ngayon, kay Barameda. Aalis lang kanina, papunta sa America, then Europe. So again, I'm so grateful. Nagpapasalamat po ako kay Miss Risa Suniga, ang curator natin. At yung iba pong nandito, si Joe Harris, nasabi ko na. At sa mga artist At natin. sa lahat po ng artist, ang kailangan lang natin talaga, you must have a proper venue. Oo. Doon ho makakatulong ako, no? Libre. Kasi alam niyo, event organizer kami, tapos may expose namin kayo sa talagang venue na kailangan. Yun po kailangan namin talaga. In terms of pricing, pag kukonsultahin niyo ako, may bayad na ako. Kasi hindi pwede yung sa akin, sa market ko, sa ganda ng works niyo, sorry medyo barya yan. I hope you won't get me wrong. Yes. Especially the works of the others. Kayo, kay June Dantes, lahat. So, business is business. Yes. Sabi nga sa Business Mirror, pakikitain ko kayo, pero pakitain niyo ako to fund our Philippine Coalition of Consumer Welfare. Kasi ang namin ngayon, ang focus is health and digitalization. Yung internet. Kasi pangit ang internet. Sinabi ko kay Presidente, kay BBM yun na sinabi niya maganda raw ang internet natin sa Pilipinas kasi yun ang sabi ng telcos. Sabi ko, Mr. President, I live in 2 buildings here. Just the heart of the business capital in Makati. I'm paying in GCash, Maya, sorry my friends, in GCash, Ayala. Simply doesn't work. Now how can you say that it is good? Na sinabi niya, pari na lang daw ang problema. Sabi nung tsaka Sultan Kudarat, Cotabato, no. Sabi ko, Manila. So, nung convention na yun, tinapos na ni Presidente, please help me. So, kasi kailangan talaga yung online na maiayos natin lahat. Muli, masayang-masaya ako na sana naman makatulong ako sa inyo. Okay? And maibenta. Yung isa doon, nakita ko rin, no, yung style nung isang sino ba gumawa nun, yung parang, hindi, isa, Yung 3D may buhok. hindi, isa, yan. Oo.
simply unique, no? Isa pong ano yan, writer. Writer ba? Reporter? Oo. Reporter ang may gawa niya. Yung Sir Edwin Bascamas is sounds bell sa akin eh. And Joe Harris, yung pala writer ng Inquirer dati. I mean, journalist. Photojournalist po. Photojournalist. So again, marami po salamat. And I Maraming hope salamat that, din po, sir. This sa is pagpunta. just the first of the very fruitful meeting natin ahead. Maraming salamat po. Masundan. Salamat po. Thank you very much. Ako at nandito si Sir na talagang Direksyon man niya po ating lalo na yung exhibit natin na mas makilala pa tayo sa, hindi lang dito sa atin, sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Oo, sa buong mundo. So napakalaking bagay po katulad nitong mga kasama natin, mga media, sila talaga po yung nakakatuwang sa mga katulad naming artist. Tama po ba? Oo. So kami naman nagpapasalamat dahil nasama kami dito sa photo exhibit and art exhibit dito sa Makati Commerce Tower. So para sa akin ay malaking karangalan po na napakita ko din yung aking art through mud shadow art. Saka yung paintings on canvas na gamit natin ay mud art. And meron tayong meron po akong exhibit na magaganap nitong November 22 to December 1. Ito po yung Noel Bazaar sa World Trade Center. So sana maging successful po yung ating art exhibit kasi karamihan kasi doon mga parang Christmas bazaars kasi yung the display. So isa tayo sa art na makapasok doon na magkaroon ng booth. Parang gallery ang mangyari dun sa World Trade Center. So ang ginawa ko naman po, nag-invite ako ng ibang artist. Ang title ng ating exhibit is Mud and Colors. Wow. Okay. So kaya lahat ng mga Exciting. Oo, siya po yung may gawa ng Yung mat. Yung nga, nakita ko rin kanina eh. Oo. So yun lang po at maraming salamat Maraming po. salamat. Ma'am Risa, Sir Edwin at Oo. Sir Vic. Vic, yung ating photo artist na thank you sa that. Kasama ng isang artist nila introduce na kita. Ako. Daniel Dumagit. Ako. Bali sa November 17 po, meron kami sa Manila Bank show po yun sa November 17. Yun po yung show na included po yung paintings ko, yung character ko na sino-showcase yung ligaya. It's about joy within the heart. Parang gano'n. Yun po. Salamat. Ang gawa ng pelikula yung Oo nga eh. Ligaya. Ligaya. Ikaw, kasama Big. Ano ba? Wala pang Wala bang upcoming Pwede yung magtanong. Okay. Kasi since talagang I'm so excited to help you. Ito ba yung actually for profit din, no? Kasi kailangan nyo rin ng pondo, eh, no? And at the same time, charity rin ba? Meron kayo for the benefit of... For the benefit ito ng mga photographer na nagkakasakit, umiidad. Kasi kadalasan yung mga umidad, no? At nagkasakit, at retirado na sa pagkukuha ng litrato, wala ng pagkakakitaan. So, yung part ng benta, kung makakabenta, ay ilang porsyento o mapupunta? 30% para sa people diretso sa kaba ng PPP at 70% tulong namin dun sa kaya maliit lang ang law of attraction, Mr. Big Season, hindi kayo makakabenta, mabebenta. Tama po si Mr. Big Season, si Senator Biggs. Alam nyo kasi pagka nakakuha kayo ng pondo, let me justify it kung paano. So yun po, maraming ulit salamat. Gamitin nyo yung social platform. Gumamit kayo ng magaling na vlogger which I can repair you for free. Kasi you need the social, we are now in an AI stage. Nagsasalita rin ako sa AIM. So salamat po muli. Gusto ko makatulong eh. Nais po natin. Muna kayo ng isang painting siguro para makatulong kayo, sir. Sige po. Pero babayaran niyo ako sa susunod sa dami na ibibigay ko sa Bigyan ang ating pasasalamat sa ating sponsors, Pagcor, Makati Commerce Tower, Holiers International,